Copy link. Okay. Yan. Bro, kabisado mo na yung roles? Yep. No worries. Okay. Okay, sir. Okay. Sure. Handa na, guys? Teka lang po, wait lang. Ay, naku. My gosh. Relax. Ayan po, na-share ko na po sa wall ko. Okay, handa na kayo, guys? Opo. Okay. Okay, start na ako. Magandang araw po sa inyo lahat. Ako nga pala si Rio Joseph Pedro Ramos, ang moderator sa araw na to sa muling pagbabalik ng Debaters DevCon. Now, sa isang magandang plataforma sa ating pag-uusap ng bilang isang tunay na magkakaibigan lang para magkaunawaan po tayo. Ang ating pagka ay meron nga ba pong kaligtasan ang mga LGBT? At ang tatayo po sa ating sa affirmative ay wala pong iba kundi si Sanrio ng Catholic at sa Pentecostal bilang isang negative. Okay, so napunta tayo sa pagpapakilala sa affirmative side. Sanrio, pakilala ko po muna. Hi, magandang hapon po sa inyong lahat sa mga nasa platform, sa loob at labas ng video call na to. Magandang hapon, ako po si Sanrio, ang tatayong affirmative at patutunayan na kahit LGBT ka, ikaw ay may kaligtasan sa mata ng Diyos at sa simbahan. Thank you po. Diyan na po. Okay. Okay. Oh, ayun nga po. Mali. Sorry. Opo. So, okay. Sorry. Negative po ako. Sa negative ka. Okay, sorry. Opo. Meron akong... Okay, at pangalawa po, pakilala ko muna Clyde bilang affirmative. Sorry, nagkabaligtad po tayo. Okay lang po. Okay. Clyde ng Pentecostal. Clyde. Nandiyan ka ba, Clyde? Brother Clyde? Nag ba ako? Hello? Yan. Okay. Clyde? Okay. Marinig ako? Opo, naririnig ka po. Okay, marami pong salamat no. Ako po si Clyde, tumatayo sa affirmative sa aking papatunayan na hindi mga ligtas ang LGBT. Ito po yung pagkaibigan at ito po yung pag-aaral tungkol sa salita ng Diyos sa salita ng ating Panginoong Hesukristo. Sige, hanggang dyan lang ako. Nang Pentecostal. Okay, yan. Tapos po tayo sa pagpapakilala, no? Mabasa muna po tayo ng rules sa DevCon. Kung bagamat kayo ay datihan na pag-debate rito, ito po ay para sa mga nanonood sa DevCon. Number 1 will always be presentations ng affirmative side. Ang una natin, 15 minutes po. At pangalawa po, ang 10 minutes cross-examination. Hello po, Brother Tapos Oriel. 10, hello? 10-7 po. 10-7. Okay. Hindi ako na-inform. Sorry ha. Okay, 10 to 7. Okay, sorry guys. Again, 10 minutes presentation ng affirmative side. And then 7 minutes cross-examination tayo. Then, number 3 natin, 10 minutes presentation ng negative. 7 minutes ng cross-examination. Tapos babalik tayo sa ulit. Magkakaroon tayo ng 10 minutes rebuttal ng affirmative. 7 minutes cross-examination. And then, saan tayo? Number 10 minutes cross-examination, then 10 minutes
Nabaliktad ako, sorry. Ulitin natin, sorry. Nabali ako sa kasi ako na sa minuto. No? So number 5, 10 minutes rebuttal, affirmative. Number 6, 7 minutes cross-examination. And then 10 minutes ito, 10 minutes presentation again sa rebuttal at saka 10 minutes cross-examination. Okay? And magkakaroon tayo ng 5 minutes conclusion. Magsisimula sa negative at 5 minutes conclusion affirmative. So, pag tayo nagkaroon ng categorical question, una, magsasalita muna kayo, yes or no, tapos magpo-pause kayo, bago kayo magpapaliwanag. Bibigyan namin kayo ng 20 seconds na pagpapaliwanag. Wala namang kung hindi nyo kayang sagutin, doon na tayo sa next question, of course. At yun lamang po ang dapat natin isasagot sa unang tindig. Sa unang tindig yan, ha? Ang debaters na makakatanggap ng pipila dahil sa hindi pagsunod sa regulasyon natin ay papawasan ko ng 1 minuto. So sa second na tayo, pwede na po tayo magtanong nang wala na doon sa kanyang konteksto. Pero nandun pa rin tayo sa ating paksa. Out of the topic, syempre, not accepted. No side comment, please. No unproc. At ito lamang ang iiral sa ating pag-uusap. Sana po galangin din natin ang ating mga admin dito at isang moderator. So, dyan na po nagtatapos ang aking introduction. Dako na po tayo sa presentation ng affirmative side. Slide. Okay, salamat no sa debaters na ito at sa araw na ito at sa oras. Akin pong umpisahan sa pangalan po ng ating Panginoon. No? Ito po yung aking papatunayan na ang LGBT ay hindi mga ligtas ayon sa salita ng Diyos o sa Biblia na tumutukoy dito. Ano ba ang kahulugan ng LGBT? Ang kahulugan po ng LGBT, ang sabi dito, ano ang LGBT? Konsepto at kahulugan ng LGBT. Ang LGBT ay ang acronym na kumikilala sa mga salitang tumboy, bakla, bisexual at transgender. Ang LGBT ay nangangahulugan na lesbian, gay, bisexual at transgender na siyang kilala bilang gender, ang sabi dito. Ngayon, dako tayo sa Biblia. Ang sabi ng Bible sa 2 Timothy 3:16, ang sabi doon, ang kasulatan ay kinasihan ng Diyos sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway. Ang sabi dito, babasahin ko na lang para mas maganda ang nakasulat. Ang sabi dito, ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututunan na sa katwiran. Ngayon po mga kapatid, ang LGBT po ba, hindi ba ito nakasulat? Na ito hindi mga ligtas, kung ito ba hindi ba ito at hindi ba ito tinuturuan na sa ikatututo na hindi magiging LGBT. Ito po silang tinuturuan din po sila sa pamamagitan po ng salita ng Diyos. Ngayon, dako po tayo sa Law of Moses. Sa kasulatan ni Moises, ito po ba sinasaway ng Diyos doon sa lumang tipan? Ang sabi doon sa Deuteronomy, dito po sa Deuteronomy 22, ang sabi dito sa 5, ang babae huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumaldumal sa Panginoon mong Diyos. Karumaldumal pala. Kung ang isang babae na mananamit na nauukol sa lalaki at ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae ay karumaldumal sa Diyos. Balik tayo dito sa Bagong Tipan. Ano bang sinasabi doon sa Roma? Ang sabi sa Roma 1, versikulo 26, ang nagsabi dito, ito pa rin ay patungkol sa babae at sa lalaki. Dahil dito ibinigay sila ng Diyos sa mga mahalay na pita
sapagkat pinalitan ng kanilang mga babae ang katutubong kagamitan niyaong nalalaban sa katutubo. At gayon din naman ang mga lalaki na nag-iwan na ang katutubong kagamitan sa mga babae ay nangagninga sa kanilang karumihan ng pita ang isa't isa na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki at tumatanggap sa kanilang sarili na kagandihan ng kanilang pagkakamali. At palibhasa ay hindi nila minagaling na kilalanin ang Diyos na ibinigay sila ng Diyos sa isang mahalay na pag-iisip upang gawin niya ang mga bagay na hindi nararapat. Nangapuspos sila ng buong kalikuan ng kasamaan, ng kasakiman, ng kahalayan, puspos ng kapanaghilian, ng pagtatalo sa pandaraya ng mga kasamaan, ng mga pangusubala, mga mapanirang puri, mga napupuot sa Diyos, mga manalait, mga palalo, mga mamagpuri at mga ngatha ng mga kasama at mga musiwayin sa mga magulang. Ayan po mga kapatid, ito po yung sinasabi dito sa Roma. Yan po ay kanilang, sila ay umalis na gumagawa ng kahalayan ang mga lalaki sa kapwa lalaki. Doon din sa, dako po tayo sa Tito. Ang sabi doon sa Tito, sa 1 Timothy 1:8, ang sabi dito sa Biblia, basahin ko na lang para makakuan. Sa 1 Timothy 1:8, ang sabi dito, datapot nalalaman natin na ang kautusan mabuti kung ginagamit ng tao sa matuwid. Sa matuwid pala, no? Ngayon, ito bang LGBT na ito? Mayroon ba itong pinupuri ba ito ng mga apostol? Hindi po. Kung hindi, sinasaway po. Tinuturuan. Ang sabi doon sa Galatia 1:8, ang sabi dito, Pamute po nung maingay. na kung iba ang kanilang ipinapangaral sa Ebanghelyo ay matakwil. Ang sabi dito. Basahin ko na lang para maganda, no? Ang sabi dito sa Biblia, datapot kahimat kami yung isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ibang tubig ay hindi mangagmamana ng kaharian ng Diyos. Ito po yun, no, na kita na po natin na ito palang nakikiapid sa kapwa lalaki at yung nag-aalis sa katutubong kagamitan ng sa babae ay hindi po ito mangagmamana sa kaharian ng Diyos. Kanilang pinalitan. At ang sabi din dito sa 1 Corinto 11, dako po tayo sa 1 Corinto 11. Ang sabi dito sa 14, hindi baga ang katalagahan din ang nagtuturo sa inyo na kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Datapwat kung ang babae ang may mahabang buhok ay siyang kapurihan niya sapagkat ang buhok ang kanyang ay sa kanya ay binigay na pangtakip. Kaya po ang babae lang po, no, na ang inutusan dito na kapurihan sa kanya ang babae ang mahabang buhok ay isang kapurihan niya sapagkat ang buhok sa kanya ibinigay na pangtakip. Ano ba yung sa lalaki? Ay ito po ay mahahalay sa kanya. At kung may mahabang buhok ang lalaki ay mahalay sa kanya. Yan po ang kalapastangan po, no, sa ating Panginoon sapagkat sinasabi doon na sa Deuteronomy 22 versikulo 5, yun po ay lapastangan. Yan po ang sinasabi doon na karumal-dumal. Yan po ang sinasabi. Kaya,
dito pa lang sa verse na ito, ang mga apostol ay wala pong ganong mga bagay. Wala pong mga LGBT na sinasabi ang mga apostol at wala pong mga alagad ng mga LGBT na nagsusuot. Kaya nga, ang mga apostol nga dati pa, napakalapastangan sa kanila yan. Hindi po nila tinatanggap yan ng mga bagay na yon dahil mahigpit. Ang unang 2 natin minutes. sa lumang tipan, napakahigpit ang kautusan nila doon. Bagaman tayo ay binigyan ng kalayaan, pero huwag natin pong abusuhin. Hindi po ganon ang mga apostol. Hindi po ganon na ang lalaki ay magsusuot ng pambabae. Ang babae ay magsusuot ng panglalaki. Sinasaway po nila sapagkat sinabi doon, ulitin ko, sa 1 Timothy 1:8, ang kautusan ay mabuti kung ginagamit ito sa matuwid. Kung nagkakamali ako, ang kautusan ay matuwid kung ginagamit ito sa mabuti. Kaya po mga kapatid, no, na itong mga verse na ito, pwede na siguro magtanong si ko na lang, moderator. 1 minute. Wait mo na yung time. I-wait ko na ang time kasi Okay, marami na okay. akong nakuan. Pwede na siya magtanong doon. Okay. So, dyan na po nagtatapos sa mga kaibigan ng ang affirmative side. Dako na po tayo sa cross-examination ng negative side. Sanrio, guys, sandali lang ha. Pakimute po yung pakimute muna yung para klaro. Ruel, ikaw ba yun? Yes po, may maingay po kanina pagpasok. Pakimute muna. Sino ba to? Hello? Kung hindi po tatahimik, ayaw nyo ipakiktik na lang para po Hello? Okay, Garbo. Sandio, handa ka na ba? Sandio. Hello, naririnig po ninyo ako? Okay, narinig ka namin. Okay, hi po. O, sige po, ready na po ako. Sige, 7 minutes. Time, start now. Yan, ang ganda ng latag ng ating kausap, no, si Brother Clyde. Ito yung una kong tanong. Brother Clyde, naniniwala ka ba kapag ang isang tao ay nagsisi at sumuko sa Diyos, siya ay patatawarin? Yes or no? Yes. Yun, yes. Ikalawa ko pong tanong, no, ang sabi ninyo, ang LGBT ay stands for lesbian, gay, bisexual, transgender. Actually, may Q pa yan. Queer stands for confused. Ang tanong, ang mga Kristiyano ba, lahat po ba ng Kristiyano pagdating sa pananampalataya, sila po bang lahat ay buhay? I mean, aral? Hindi po. Mayroon pong sukatan ang Diyos o ang tao kung ano yung natanggap niyang mga aral. Yun po yung kanyang pong natatanggap. Kung ano yung mga aral, yun po ang kanyang natatanggap. Opo. So, napakalino po, no, na yung mga Kristiyano o yung mga Kristiyanong tao, hindi sila buo yung aral. Ngayon, ang tanong ko po, sa LGBTQ o LGBT, meron kayong binanggit na transgender, yes or no? Yes. Okay. May transgender pala sa LGBT. Ngayon po, paano po, kasi nagbabanggit kayo ng mga statement pagdating sa pananamit, huwag kang magdadamit babae pag lalaki ka. Totoo yun, tama yun. Pero ang tanong ko, paano ang mga transgender na nakilala nila si Kristo, sila ay transgender na? Sila ba ay walang karapatang maligtas kung sila ay inosente at ignorante sa aral ng simbahan at nakilala nila si Jesus na sila ay transgender na? Hindi ba sila pwedeng maligtas kung sila ay magsisisi kaso may boobs na sila? So paano po yung stand mo doon? Okay, no? Sasagutin ko po sa aking stand. Sa Galatia 1:8, kung kahimat kami o isang anghel na mula sa langit, kung iba ang ipinapangaral ay matakwil. Wala pong LGBT ang mga apostol at ang kanyang mga lingkod.
Palalim ang aral sa simbahan, no? Pag sinabing transgender, may mga kokomelon na katawang babae na, transgender nga. Ngayon, itong transgender na to, nalaman yung aral ng simbahan, mali pala yung ginawa niya. Kaso transgender na siya eh. Wala bang karapatang magsisi at maligtas ang isang transgender na huli nang nalaman at natutunan ang aral ng simbahan? Yes or no? Okay, no? Mayroon po, no? Yes, no? Mayroon pong karapatan. Datapwat ang sabi doon sa 2 Timothy 3:16, turuan, sawayin. At magmatutong na nasa katwiran. Yan po. Kinakailangan po na ang pagtuturo. Next question. Doon sa 3:16 po. 2 Timothy. Nakuha ko na. Wave ko na po yung Q&A ko, nakuha ko na po yung tamang sagot. Ang sabi niya, ang transgender ay may karapatang maligtas at ang aming pinag-uusapan ng LGBT ba ay maliligtas? Malinaw kung papakinggan natin ang statement niya, may karapatang maligtas ang transgender. Objection, moderator. Okay. Wave ko na po. Nakuha ko na po yung sagot. Sige, objection mo tayo. Objection tayo. Wala po akong sinabi na maligtas. Kung hindi, ang sabi doon sa Galatia 1, kahimat kami o isang anghel na mula sa langit, kung iba ang ipinapangaral ay matakwil. Pag matakwil, ay hindi yun maligtas. Okay. Uulitin ko po yung tanong sa inyo. Ang isang transgender na hindi aral sa Biblia, ang isang transgender na walang alam sa aral ng ito ay sumuko sa Diyos. Ang isa pong transgender na hindi aral sa Biblia, ang isang transgender na walang alam sa aral ng simbahan, nung siya ay sumuko at nagsisi sa Diyos pero siya ay transgender na, siya ba ay maliligtas at ililigtas ng Diyos? Yes or no? Okay. I know. Okay. Clyde? No. Yes. Ano yun? Sige, pakisagot lang. Okay. Pakisagot lang. Dahil ang sabi doon na kinakailangan siyang sansalain, turuan. Ang sabi din doon sa Lumang Tipan sa Joshua 1, magpakalakas ka at magpakatapang, saliksikin mo ang kasulatan. Batakbo oras, no? Batakbo oras ating guys. So, ipagpapatuloy pa ba natin? On the next question tayo para ano tayo? Satisfied sa sagot? Kasi ang sabi niya po, sasaliksikin. Uulitin ko po ulit yung tanong sa inyo, Kuya Clyde. Ang isang transgender ba, kapag sumuko sa Panginoon, isinuko niya ang kanyang sarili pero siya ay transgender na dahil huli niya nang nalaman ang aral at salita ng Diyos, ang isang transgender ba na nagsusumamot sumusuko sa Diyos dahil hindi niya alam na yung ginagawa niyang pagta-transformation ay kasalanan? Nung sumuko siya sa Diyos, siya ba ay ililigtas? Yes or no? I know. Dahil sumuko, maraming sumuko. Datapwat ang sabi doon sa Roma 2 versikulo 13 na ang hindi ang nangagikinig, na kung hindi yung tumutupad sa kanyang kalooban. Hindi kalooban ng Diyos yun. Ang LGBT. Okay. Kuya Clyde, sinasabi mo ba na Sandali. Kasi kailangan tayo. Next question tayo. Timer start now. Again. hindi lahat ng sumusuko ay maliligtas? So sinasabi mo ba na lahat ng tao kung sumuko sa Diyos ay hindi maliligtas lahat? Yan po ba yung sinasabi mo? Mayroon pong pinili ang Diyos. Ang moderator, pwede ba akong Okay. Timer, paki-stop muna yung time. Sige, pakinggan mo. Mali po ang kanyang tanong no, ng lahat ng tao kung sumuko ay ang mga Muslim hindi po sumuko. Ngayon, next question na lang yan. 16 minutes na lang. Okay po, so in the next question na lang natin. No? So, nag-skip tayo roon. Sandio? Okay, next question. Okay, next question. Timer start now. Go ahead. Itinitira mo sa LGBTQ kagaya ng mga transgender dahil sila ay damit babae, no? Ang pananamit ng isang babae, bagamat ikaw ay lalaki, ay isang kasalanan. So ang tanong, paano yung mga bisexual o silahi? Sila ay damit lalaki pero hindi sila
straight na lalaki. Sinasabi mo ba na ang silakis, kahit sila ay silahis o bisexual ay maliligtas, pero sila ay sumusunod sa kalooban ng Diyos? Yes or no? Time stop na po. Okay, no? Sila ay mahina o ganon ang mga kuan. May kaligtasan ba? Tama ba yon? Clarification ko lang. Pakiulit nga sa tanong. Time stop na po. Okay po. So diyan na po nagtatapos ang cross-examination. Nako na po tayo sa negative side. Del Rio. Okay po. Naririnig po ako? Okay. Okay po. Okay, timer start now. Ang paksa natin ngayon, may kaligtasan ba ang LGBTQ? Ang acronym ng LGBTQ, lesbian, gay, bisexual, transgender, queer. Pag sinabing lesbian, babae, isang babae na mukhang lalaki pero hindi nagpaparetoke. Pag sabing bakla, lalaki na damit babae pero hindi retokada. Pag sinabing bisexual, lalaki o babae na attracted din sa babae at lalaki. Pag sinabing transgender, lalaki na may katawang babae na nag-undergo ng hormones o pagpaparetoke. Pag sinabing queer, confused. So ano ba ang homosexual? Ang homosexual, ito ay isang sexual na atraksyon sa kapasarehong kasarian o tinatawag na third sex. Maraming mga mangmang na tao ang galit sa mga taong kabilang sa homosexualidad, no? Ako po si San Rio, ako po sa oras na to ay nagbubukas ng advokasya laban sa hindi patas na pagtrato sa mga katulad kong nasa homosexual na kalagayan, lalong-lalo na sa usaping espiritual. Ako man sa sarili ko ay hindi po ako sang-ayon sa ibang maling gawi at hindi magandang ugali ng mga taong kabilang sa third sex. Pero hindi po ibig sabihin na lahat ng bakla ay magkakatulad ng ugali. Lahat po tayong tao ay magkakaiba. Ngayon, ano ang kaligtasan? Ang kaligtasan ay isang kalagayan sa pagiging ligtas laban sa kalagayan na hindi ka nais-nais na sitwasyon. Exodo 4 verse 11. Dito sa Exodo ang sabi, at sinabi sa kanya ng Panginoon, sinong gumawa ng bibig ng tao? O sinong gumawa ng pipi o bingi o may paningin o bulag sa tao? Hindi ba akong Panginoon mo? So napakalinaw sa Exodo, ang bulag, pipi at bingi ay gawa din ng Diyos sa tao at ito ay maituturing na kapansanan. At maraming uri ng kapansanan, may pilay, may autistic, may banlag, may kirat, may baliw. May mababasa bang baliw, banlag, kirat, autistic sa Biblia? Wala. Pero yan ay matatawag natin tayong mga tao na isang kapansanan. Pumunta tayo rito sa agham at homosexualidad. Ayon dito sa American Psychiatric Association o APA, ang taong kabilang sa grupo ng homosexual ay minsang itinuring na sakit na pangkaisipan. Bakit naging sakit pangkaisipan ayon sa agham? Dahil sa paggamit ng kanilang sex organ sa hindi tamang pamamaraan. So malinaw, ito ay isang kapansanan at ang kapansanan ay bigay din ng Panginoon gaya ng LGBT at kami ay likha ng Diyos. Ang isang kapansanan ay hindi isang kasalanan, kaya ang LGBT ay may kaligtasan. Ang Iglesia Katolika ay binibigyan ng kalayaan ang mga bakla, ngunit kailangang iwasan ang mga aktibidad gaya ng pakikipagtalik o romantikong relasyon sa kapwa kasarian. At ako po ay 100% natutol dito at isa na rito ang same-sex marriage bilang isang Katoliko. Ang sayantipiko sa kasalukuyang panahon ay naniniwala na ang pagiging bakla ay hindi pinili ayon lamang sa kagustuhan ng isang individual. Ano ba ang pagkakaiba ng sex at gender identity? Pag sinabing sex, ito ay tumutukoy sa male at female. Pag sinabing gender identity, ito ay tumutukoy sa girl, boy, bakla, tomboy. Sabi ng mga ibang religious person, babae at lalaki lang ang likha ng Diyos. Walang bakla, walang tomboy. Unang-una, pag ang bakla nag-fill up ng form sa school, anong sex ang inilalagay nila? Bakla ba? Hindi ba male? Pangalawa, pag ang bakla ay nag-a-apply ng trabaho, ano ang inilalagay nila sa resume nila? Bakla ba? Hindi ba male? So malinaw, pagtingin ng tao sa usaping bakla, yan ay matatawag na lalaki. Mangmang ka kung hindi lalaki ang tingin mo sa isang bakla. So malinaw bago tayo umiral sa daigdig, kaya malinaw bago tayo umiral sa mundong ito, tayo ay mula sa pagiging sanggol. At ang pagiging sanggol, dalawang uri ng kasarian ang iniluluwal ng tao. Ito ang babae at ang lalaki.
So bago maging bakla ang isang bakla, siya ay naging sanggol muna, di ba? At malinaw ang bakla nung isinilang siya ay isang tunay at ganap na lalaki. Kung hindi matatawag na lalaki ang isang bakla, pakitaan mo ako ng mga ebidensya na may isinilang na baklang sanggol o sanggol na Barbie doll, no? So malinaw ang bakla ay isang lalaki at mula sa lalaking kasarian. Ang babae at lalaki, sila ay matatawag na tao dahil sila ay mula sa tao. Unang Timoteo 2 verse 4, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao'y mga ligtas at mga kaalam ng katotohanan. So malinaw, ibig ng Diyos ang lahat ng tao ay mga ligtas. Ang bakla ay mula sa lalaki at isang lalaki na galing sa sinapupunan ng tao at isang tao. At ang lahat ng tao, ibig ng Diyos, lahat maligtas. Kasama dyan ang LGBT. Lucas 5 verse 32. Hindi ako naparito upang tawagin ang mga matuwid. Ako ay naparito upang tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi. Ngayon, para lang ba sa straight na babae at lalaki ang pagparito ni Jesus? Kung para sa straight na lalaki lang at straight na babae ang pagparito ni Jesus para sa makasalanan, lalabas ang LGBT ay banal at walang kasalanan dahil naparito siya para sa mga makasalanan. Ikalawa, halimbawa ko ang mga nasa kalagayan ko na tinatawag na transgender. Paano ang mga baklang babaihan o transgender, lalo na sa mga may kokomelo na, nung tinawag sila ng Diyos ay may mga baklang melo na sila o may boobs na hindi ba sila maliligtas? Yung mga ganong kalagayan. Ngayon, yung baklang may kokomelo na ay nagsisi na at sumuko na sa Diyos, pero may kokomelo na sila, hindi ba sila mapapatawad? Hiyang-hiya naman ako sa mga religious defender na iba pero may kabit, no? Ang paghatol ng Diyos sa usaping homosexual ay batayan sa kalagayan at sitwasyon ng isang bakla. Lucas 5 verse 32, ang sabi rito, hindi ako naparito para sa mga matutuwid. Ako ay naparito upang tawagin ang mga makasalanan sa pagsisisi. Ang LGBT o ang bakla ay mula sa tao, galing sa tao at isang tao. Nais ng Diyos na ang tao ay maligtas, kaya ang LGBT ay nais iligtas ng Diyos dahil sila ay tao din. Hindi ka Diyos para malaman mo ang pupuntahan ng isang tao. Mahal na mahal ako ng Diyos ko at alam kong ililigtas niya ako. Hindi ang boses mo, ang opinion mo, ang magliligtas sa aming mga LGBT, kundi ang Diyos mismo na siyang nagtatag ng Iglesia Katolika. Isang tunay na iglesia dahil ito ay tatag ng Diyos. Kami, kahit na tunay ka pang lalaki, wala kang ligtas kung isa kang kabit, lalo na kung hindi ka kasal at nakikipagrelasyon ka sa bagay na walang basbas ng Diyos mismo. Kaya para sa akin, ang LGBT ay may kaligtasan dahil nais ng Diyos na ang mga tao ay kanyang maligtas. Ayaw nga ng Diyos na may mapahamak eh. Hindi kahit kailan ginusto ng Diyos na may taong mapunta ng impyerno. Hindi kahit ginusto ng Diyos na ang bawat tao ay mapahamak. At malinaw sa akin na ang LGBT, yan ay tao. At ang pagiging LGBT, ito ay kasangkapa, ito ay kapansanan sa pangkaisipan dahil sa paggamit namin ng sex organ namin sa hindi tama. So kagaya ng bulag, pipi at bingi, kami ay may ituturing na may kapansanan pero hindi ito kasalanan. Not unless ang pagiging LGBT mo, ginagamit mo at pinagpapatuloy mo yung ayaw ng Diyos, yun ang kasalanan. Pero ang mga LGBT, nasa kabila ng kanilang kalagayan at katayuan, pinipilit nilang paglabanan yung mga bagay na maaari silang mapunta sa kasalanang mortal. Sa tingin ko, ang habag ng Diyos nasa kanila. Bakit? Ang Diyos ay naparito para dahil sa makasalanan. Ako bilang LGBT, makasalanan ako. Kasi hindi normal, yung kasarian ko, yung puso ko, hindi normal. Yung paraan ng pag-iisip ko, hindi normal. Yung atraksyon ng mata ko, hindi normal. At kasalanan yun, ayaw ng Diyos yun. Pero dahil makasalanan ako bilang isang LGBT, naniniwala ako na ang Diyos patatawarin ako. At sa tulong ng banal na Espiritu Santo, kahit na dumarating ako sa pagkakataon na ako ay malunod sa sarili kong kahinaan, ang Holy Spirit ay kumikilos at gumagawa ng paraan para pigilan ko yung mga bagay kung saan ko ma-offend ang Diyos. Hindi ka Diyos, walang sino man may Diyos dito na nakakaalam kung saan mapupunta ang isang tao. We don't have right to condemn. Diba, sa mga tao, hindi mo alam kahit sabihin mo gaano pa kasama yan sa paningin mo. Pero hindi mo alam kung ano ang tingin ng Diyos dyan sa tao na pinag-iisipan mo na isang makasalanan. Kaya para sa akin, ang bawat LGBT, lesbian,
bisexual, gay, transgender, tayong lahat po ay mga tao at malinaw sa latag ko, nais ng Diyos na ang tao ay maligtas, ang LGBT ay tao, tayo ay may kaligtasan at paninindigan po yan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay, meron pang 30 seconds. Wait na ata ni Sandio. Sandio? Ayun. Opo, winave ko na po. Thank you po. Okay. So, dyan na po nagtatapos ang negative side. Dako na po tayo sa cross-examination ng affirmative. Clyde? Nandiyan ka ba, Okay. Clyde? Okay. Okay. So, 7 minutes sa pagtatanong. Timer, start now. Okay, ito ang una kong tanong. Sinabi mo, ng babae ay nagpakalalaki at ang lalaki ay nagpakababae. Tama ba ito? Babae ay umaasal na panlalaki at ang lalaki ay umaasal na pangbabae. Ayun po yung Oh. tamang sinabi ko. Okay, mayroon ka bang mababasa o referensya na mga apostol o mga alagad ng mga apostol na mga transgender or ang babae umaasa na nagpakalalaki at ang lalaki ay umaasa na nagpakababae? Ay hindi modernong panahon kagaya ng sa atin. Ang mga transgender na nakikita natin sa panahon ngayon ay dahil sa modernong medisina. Wala naman pong pills nung panahon ng apostol. Maraming salamat po. Next question. Next kong question. Yun ba sa panahon ng mga propeta, wala na ba itong mga LGBT na ito? O mayroon? Yung panahon po ng mga propet sa Lumang Tipan, may LGBT po. Ayan po ay nasa loob ng Sodoma at Gomora. Sa Genesis po mababasa. May LGBT na po. Okay, next kong question. Kung mayroong LGBT doon sa Sodoma at Gomora, ito bang sinasabi mo na wala pang pills or mga gamot? Mayroon na ba itong mga gamot doon o wala pa? Hormones ng LGBT. What more pa po sa panahon ng Ama? Baka nga po wala pa pong libro nun. Yun po yung sagot ko. Okay. Ulitin ko ang tanong, may mababasa ka ba na mga apostol o mga alagad ng mga apostol na mga LGBT? Mayroon o wala? Sabi pong LGBT, pasok po yung transgender, wala nga pong mababasa kasi hindi naman po sila napapabilang sa modernong panahon. Yun po yung sagot ko. Okay. Kung walang mababasa, sa iyong pag-iisip lang ba yan o sa iyong kalooban o kaalaman ang iyong sinasagot o hindi? Hindi po ito sarili kong hindi po modernong panahon, ang panahon nila Pedro, kaya wala pong transgender doon, kaya hindi po pasok ang LGBT dyan. Dahil may transgender po sa salitang LGBT. Okay. Ang sabi mo kanina na mayroon ng LGBT doon sa Sodoma at Gomora, ngayon sinabi mong wala pa. Ano ba ang totoo? Mayroon o wala? LGBT sa panahon ng mga propeta, ito po ay pinatutungkulan ko kung gagamitan mo po ng common sense, ay yung pagiging bakla ko kasi yun naman ang ating paksa. Hindi pa po ako tapos. Okay. Hindi pa po ako tapos. Objection, moderator. Ang sabi ko, categorical question, meron o wala? Okay. Sandali lang. Sandali. Para unawain ko rin ano yan. So, pag nagtatanong ng categorical, pag ako every time na magmamoderate, uunahin nyo guys yung yes or no. Then, propose kayo, mag-explain kayo para hindi tayo nagkakasalubog-salubog. Okay? O sige, categorical muna tayo, then magpaliwanag ka. Okay. Go ahead. Sabi ko wala dahil ang sabi niya, panahon ng mga apostol. Ang sinabi kong pagsagot sa kanya sa panahon ng propeta may
LGBT kasi ang ini-stand ko doon sa unang tanong niya ay yung sarili ko. Ngayon, yung dito naman sa panahon ng apostol, ang ini-stand ko, yung panahon ng LGBT ngayon at panahon ng LGBT sa mga apostol, wala po tayong makikita na transgender doon. Okay. Cut muna natin tayo. No? Sanrio, wag mong i-mute yung ano mo, no? Kasi pagka hindi ko naririnig din yung unang sagot mo eh. Importante. Dire-diretso ka lang, no? So, importanteng marinig ko yung unang sagot mo. Tapos bago ka mag-explain. Kasi napuputol-putol yung signal mo. Ayan po, napuputol pa po. Ayan. Hindi Ayan. na tapos simula mo, importante yung maririnig ko yung simulang salita mo. Sige po, sige po. Okay, simula na ulit tayo ng tanong. Okay, Clyde? Okay, binanggit mo yung Exodo 4:11. Ang sabi mo, isa rin kayo sa kapansanan. Ano ba ang nakabasa doon na siya ang gumawa sa bibig at sa kasbingi? Ginawa ba niya ang LGBT, tumboy o bakla? Ginawa o hindi? Ginawa po niya ang LGBT, ang tomboy at ang bakla. Kasama po natin ang silahis, no? Tsaka ang transgender. Ito po ay ginawa niya dahil sila po ay nasa kalagayang tao. Lahat po ng nasa kalagayang tao, maging hayop man o halaman, ay gawa ng Diyos. Wala pong likha dito sa sanlibutan na hindi pag-aari at gawa ng Diyos. Kung hindi kami gawa ng Diyos, sinong gumawa sa amin? Okay. Next kong question. Ang sabi mo, ginawa ng Diyos. Anong prueba mo na ginawa ang bakla o ang tumboy sa referensya o sa kasulatan? Ang katibayan ko na ginawa ng Diyos ang bakla at ang tomboy, unang-una sa pagiging ako. Ako na lang ang tignan mo. Sino ang gumawa sa akin? Diyos ang gumawa sa akin dahil ako ay tao. Maging ang nararamdaman ko. Pero nasa sa akin na lang yon kung paano ko i-apply sa kautusan na gusto ng Diyos na gawin ko bilang isang LGBT. Next question. Next kong question. Ano ang ginawa ng Diyos? Tao na babae at lalaki o bakla? Ang ginawa po ng Diyos, basta ikaw ay tao, putol man ang kamay mo, putol man ang paa mo, bakla ka man o tomboy ka, gawa po ng Diyos ang kahit na sino na nakikita ng mga mata mo, kung malinaw pa yan. Okay, Next sige. question. Next question ko. Ang sabi mo kanina dito sa mga scientifico doon sa Amerika, ay ba ang kanilang kaisipan? Mayroon ka bang mababasa o patutuo ng Diyos na itong scientifico na ito na ginawa ng Diyos na magiging bakla o magiging tumboy dito? Pakiulit po, medyo naguluhan ako sa tanong nyo po. Ang sabi mo, doon sa Amerika, mayroong mga scientifico na iba ang kanilang kapansanan. Na ang sabi mo dito, iba ang kanilang kaisipan na nagiging LGBT o tumboy na siya. Bakla o tumboy. Ngayon, ang tanong ko ito, mayroon ba ka bang patutuo na ang Diyos ay gumawa siya? Okay, sige. Ano ko na lang. Okay. So, time na. Okay, so dyan na po nagtatapos ang ating cross-examination. Bago tayo magsimula muli, kabasa muna tayo. At binabati ko nga pala lahat ng mga tao nandito sa loob ng VC. So, basa muna tayo. Okay, Dino Diaz. Tapos Mario Joseph, tumatanggap pa ba ang tempo? Okay, negative ang sarili niya. Sorry, ang kanyang sinabi, so hindi mo na ito babasahin. Natural lahat po, ang DevCon nga pala ay tumatanggap ng lahat ng uri ng ating mga pag-uusapan dahil patas po ang DevCon, no? So, doon pa lang medyo dapat bumalansin tayo. Si Setiel Gabriel, pangunahan niyo ang Diyos para kayo ang manghusga. Mahusgahan. Ayan. Shirley, bakla, tomboy, ni. Okay, si Art Setiel, lahat ng
lahat ng tao may karapatan. Okay, so laktaw muna tayo. Daming comment. Puro si Art. May kaligtasan po ang LGBT kung magsisisi po. At ang buhay sumunod sa kalooban ng Diyos at huwag gumawa ng karumihan. Sabi po ni Elena de los Reyes. Si Ronda Mabuyo, don't outshine the master. Huwag natin pakunahan ang ito, ang sabi naman ni Angelito Galiano, dating taan, ayan. O hindi ba ganinyo nalalaman ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Kayong padaya kahit ang mga makikiapi, hindi naman nananamba sa Diyos ng nihang mga Naglalag. Ano na? Guys, nawala lang sa internet. Ganito. Ang Diyos na LGBT, ang sabi mo, babae at lalaki. Babae at lalaki lang. Hindi naman sinabi doon na LGBT. Bakla o tumboy. Hello po, excuse Kaya, po, naputol po yung itong live. sinabi ng Hello po, Diyos hello sa po. Galatia 1:8, ulitin ko, matakwil pala ito. Ulitin ko rin sa 1 Corinto 6, versikulo 9, hindi Hello po, magmamana sa kaharian ng Diyos. Naririnig po ba Eh ako? kung paano kaya doon sa Opo, Revelation, naririnig kita. Kuya Clyde, nagsasalita Sorry, si Bill. ano. Nawala po Kuya kasi Clyde. internet sa laptop. Hindi. Naputol yung live. Wait lang po. Oh, sige po, sige po. Nagbabasa si Brother Umbriel kanina nung biglang nawala eh. Wait lang po ah. okay, yung oras ba natin na continue? Po? Yung oras? Nagbabasa ka po kanina nung bigla pong nawala eh. Kaya nawala. Oh, sige, okay lang. Okay lang. Sige po. Ano lang natin. Stepcon, as an admin, nagtatanong ako, ano na naman nangyari sa ating live? Naputol Kasi po ano- eh. Nawala yung internet sa laptop.
Nag-overheat na naman siguro yan. Opo. Dito ako sa PC Oo. nag-online ngayon para po dire-diretso ka. Saglit. Tapatan mo kaya ng electric fan yan, sister. Nataas po yung So- electric fan. Oo, ilagay mo na sa Magpagawa ka bubong. na. Pambihira Aba, lang to si attorney si Isko eh. Magpagawa ka ng aircon dyan. Ano? Pagka, yung, hindi naman kasi rin ako yung time, or yung kung sino nang tatanong, ako rin yung timer pagdating lalo sa question and answer. Opo. Pwede naman ako rin yun. So, Saglit lang po inaano ko lang tong... para nalaman ko na yung last question. Meron na bang meron na ba naka-schedule na podcast mamaya, Miss Defcon? Wala pa po eh. Papalis na po Mag- ako. Magre-represent sana ako mamaya din eh. Kung 6:30 po. wala. Sige po. Habang hindi po nag-isa, inaano ko po itong, sineset ko po ulit. Yun yung part 2 nung aking, kasi maikli yung aking pagpe-present nung nakaraan. O ibang title naman. Ibang title. Saglit lang po ha. Interrupt na naman tayo. Bakit ganito? No. Natural talaga yan pagka kumikilos ang Diablo. Oo, natural yan. Wala pa yung internet kanina. Kaya hindi ako naka-join agad. Ako nga nawala din yung aking internet nung madaling araw eh. 2 oras siya nawala. Oo. Mag-alala, hindi lang naman ikaw. Sabi nga sa kanta, hindi lang ikaw. Hindi lang ikaw. Tagal. Ganon din yung nangyari kagabi. Oo. Nalaglag. Sayang. Ano kaya ang maaari nating gawin, Miss Defcon, para hindi na maulit yan sa susunod? Kailangan po kasi nung nito, yung pang laptop na na fan, yung sa ilalim nilalagay. Magkano kaya yun? Sa Lazada po, nagtingin po ako, nasa po siya 200 plus. 200 plus. Yes po. Sige, pag may dumating, ihan kita, Miss Defcon. Thank you po. Pag may dumating, bibigyan kita. Para din naman sa Defcon yan eh, no? Walang problema. Oh my gosh, ang hina pa ng internet. Ang sakit sa Sa Pilipinas, ganyan talaga, sister. Mahina ang internet. Normal yan. Ay. Yun nga pala makasali sa singing contest, guys. Ayun nga po, yung sa singing contest pala, yun. Buti pinaalala ni Brother Umbriel. Miss Defcon, yung ating singing contest ba, ano lang yan, solo, pwedeng duo, pwedeng isang grupo kakanta. Pwede po siguro kasi po singing contest po yun eh. Grupo. Sasali ka din, Mar? Ako, ano lang ako, taga-cheer lang ako, hindi kasi Pasan po ng link ng papalpak. Pasan po ng Oo, masisira yung pagiging apologist ko pag kumanta ako. Yan, mag-send na kayo para maayos na natin. Pwede nang i-send yung video nyo, guys. Ano ba yan, to video? Pasan po ako ng link yeah. ng room. Nawawala eh. Send yung link. Ako. Ay, nako, bakit ganito? Ay, magandang hapon sa lahat. Mga kapatid ba nag-aantay tayo, no? Binabati natin lahat na nandito sa room. Okay na ba, San Rio? Yung signal Okay po, okay na po ako. Okay na po. Saglit. Nagloko lang po yung Nasa- signal. Nasa ano na ba tayo? Sa... Nasa comment ka, nasa comment. Oo, nasa comment ka. Nasa comment.
Doon sa debate, naglatag si ano kanina, Si nagtanong. Brother Oo. Tapos naglatag si San Rio, tinanong ni Clyde. So, rebuttal na tayo, brother. Rebuttal na tayo. nasa rebuttal na po. So, mga ilang oras pa yun? 1 hour? Nasa labas? Hindi naman ano lang, 10-7, 10-7, 5-5. Wala pa sa isang oras yun. Sarap. Sarap mo ito, nagtutuyo. Wala pa sa isang oras yung kapatid. Pasend po ako ng link. Dito po ako mag-online sa kabila eh. Para po Send mo daw ng link. dito po ng room. Sino ba marunong kumuha ng link? Miss Dibcon, wait lang sir, mga 1 minuto lang ha. Sige lang. Sige. Oo, sige lang. Hanggat inano pa. Sige, ano ko lang. Magsasabi lang ako ngayon, magkabalik ko. Sige po. Sige. Alam mo, kung walang link dito, guys. Hindi ko makuha yung link. Yung mga gusto pong sumali sa singing contest, bibigyan ko po kayo ng tawag dito. Ng yung ano ba? Form para po sa singing contest. Magsasabi lang po kayo. Ayun, oh. Ayan. Ang ano po dito is ang merchandise, tapos ang third place, tama ba ako? Third place 500 pesos, second place 1.5. Tapos ang first place, mali, basta 5,000 po yung nun, yung pinakang champion. Uy, ang laki. Pambihira, Mr. Kuno. Ang laki, parang nakakaingat na sumali sa laki ng premyo, ha? Laki nan. Hira ako. Sali na kayo, guys. Sali na. Sali na kayo. Sali na kayo. Wala yun. Subukan nyo lang naman. Yes po. Papasa kayo. Papapasa kayo. Ang Rangers of God, mayroon na silang, representative. Nako, mula sa Catholic, may pakakantahin ako. Oo, Yeah. si Sister Nads. Oo. Magaling kumanta si Sister Nads. Kasali po ako. Meron mga, Sumbit lang po. Talagang bayan. Ayaw ba kasama ng ating computer Medyo makulimlim. Baka umihina yung signal ninyo. Nasa na tayo? Ang tagal, naglo-loading talaga siya. Kung kailan naman maganda na yung pag-uusap eh. Maganda na ba? Sobrang ng ating pag-uusap kayo. Ang daming nanonood. Kakanta ako. Grabe. Sis, sayang. Kakanta ako para sa ating topic. Ang mga baging mahal ng Diyos. Ba? Bahala ang mga bakla ng Diyos. Ang mga bakla at mga bading ay mahal ng Diyos. Pasok! Ako, marami pa akong mga kaibigang mga ganyan. Sobrang masaya po sila kasama. So, Apo. Yung topic nila yan eh. Okay na. Okay na po. Speed test muna tayo. Speed test. Pasensya Speed na. test muna tayo. ako pa may problema pa ako. Gaano kabilis ang signal ninyo? Ay, saglit lang po natin. Dito sa Thailand, guys, ang mga bakla na at yung mga tomboy, may tinatawag silang katoy. Pag sinabi natin katoy, yan yung natural na bakla lang. Iba pa yung ladyboy. Pag sinabi mong ladyboy, ito na yung mga transgender. Ah, May variant pala, no? May hindi, variant. pero
May variant? Ano yun? Virus? Yan, Virus? May variant? Sa naman, Ladyboy. Sabi natin, Ladyboy na. Ano na yan? Talagang hinalo na nila yung ano. Iba pa yung katoy. Pag sabi natin yung katoy dito, ano lang siya, yung nilalabas. Diba dun? Pero, ang mga hindi eliminate ang pagiging bakla tomboy dito. Ito rin yung pinagagawa yun. Susunod pa ka na pambabae mga bakla dito. Tapos inaalaw nila sa mga trabaho. So, kung kayo pumunta, makakakita kayo ng ulo. Full food shop. Sa mga mall, may makikita kayo, no? Bakla, pero kahit lalaki yung sura, pero nakadamit sila ng babae. Inaalaw nila. Uniform sila ng babae. Alright. Saglit lang po. Ano nga ulit yung kay nahanap? At kasi ano naman. Kailangan pa ba yung link ng Rome? Teka, iano ko nga si Mr. Kun yung link. Sige po, sige po. At Hindi mo pa ba nakikita? Teka ha. Hindi pa po eh. Wait lang po. Pinakopy ko pa tong Yung si